That's my Giancarlo. first middle name is Roa. The surname is Duterte. Merci beaucoup. Thank you very much. What is your date of birth? Again, ma'am. Isang dating Pangulo ng Pilipinas, hinaharap ang isang international court, hindi dito sa bansa, hindi sa Korte Suprema, kundi sa isang hukuman sa Europe, ang ICC. Bakit nga ba ang International Criminal Court ang lumilitis kay former President Rodrigo Duterte? Ano ba talaga ang ICC? At paano ito nagkaroon ng kapangyarihan sa isang sovereign country tulad ng Pilipinas? Ang ICC ay ang International Criminal Court, isang pandaigdigang hukuman na nakabase sa The Hague, Netherlands. Itinatag ito sa ilalim ng Rome Statute noong 1998 at nagsimula mag-operate noong 2002. Nililitis nito ang mga pinakamatitinding krimen sa buong mundo tulad ng genocide, crimes against humanity, war crimes at crime of aggression. Hindi ito pumapalit sa korte ng isang bansa. Papasok lang ang ICC kung hindi kaya o ayaw umaksyon ng sariling korte ng bansa. O kaya may aligasyon ng malawakang paglabag sa karapatang pantao. Hindi bansa ang nililitis ng ICC, kundi mga individual, kahit pa presidente pa. Si Rodrigo Duterte ay iniimbestigahan ng ICC kaugnay ng war on drugs na nilunsad noong siya ay Pangulo mula taong 2016 hanggang taong 2022. Ang aligasyon, libu-libong extrajudicial killings o EJK ang nangyari sa ilalim ng kanyang kampanya kontra droga. Tanungin ko si Mr. Duterte, ano po ba yung elements of self-defense? When your life is placed in danger, whether as a civilian or a police, you have the right to defend. And if your life is in danger, kill the idiot in front of you, or you will die as an idiot. At yung kriminal, malayang but have the satisfaction of doing his thing. Ang ICC prosecutor si Karim Khan ay nagsasabing maaaring pumasok ito sa kategorya ng crimes against humanity kung mapapatunayang sistematiko at malawak ang pagpatay. Bakit may jurisdiction pa rin ang ICC? Hindi ba't umalis na ang Pilipinas bilang miyembrong bansa sa ICC? Noong 2016, nahalal si Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At isang malawakang kampanya laban sa iligal na droga ang kanyang inulunsad. Noong 2019, opisyal na upatras ang Pilipinas sa ICC sa utos ni Duterte. Pero ayon sa ICC, may jurisdiction pa rin sila sa mga krimeng naganap habang miyembro pa ang Pilipinas mula taong 2011 hanggang March 2019. Sa madaling salita, kahit umatras na tayo, hindi nito nabubura ang pananagutan sa mga panahong miyembro pa ang Pilipinas. Ayon sa isang pag-aaral ng University of the Philippines noong 2021, lumabas na hindi bababa sa 2 tao kada araw ang nasasawi mula nang magsimula ang kampanya kontra droga. Samantala, ayon naman sa iba't ibang human rights groups, tinatayang umaabot sa humigit kumulang 30,000 ang nasawi sa kabuuan ng drug war. Kaya't noong October 28, 2024 sa pagdinig ng Senado sa ilalim ng Blue Ribbon Subcommittee, inamin ni Duterte na noong siya ay mayor pa ng Davao City, meron umano siyang tinatawag na death squad. And talagang binabastos tayo ng mga drug people. You know, one, I said, they're destroying the country and they're destroying the youth of the land. So my appeal to them is, since they are beyond redemption,
if they can stop and commit suicide, because I will not allow these idiots to run the show, not during my watch. If we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow, will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi, Sampalin ko siya sa publiko. hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. At dito nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa mga inosenteng Pilipinong nadamay at nasawi sa gitna ng war on drugs. Sa ilalim ng kampanyang tinawag na Tokhang, isinagawa ang sunod-sunod na operasyon na nagdulot ng takot at pangamba sa maraming komunidad. Maraming pamilya ang nagluksa, may nawalan ng anak, may naulila ng ama, at sa ilang pagkakataon may mga buong pamilyang nadamay sa karahat. Ito ay isang legal battle, political tension, international pressure. Sa huli, ito ay magiging kombinasyon ng batas, politika, at international diplomacy. Ang ICC ay hindi simpleng foreign court. Isa itong international mechanism para sa accountability sa pinakamabibigat na krimen sa mundo. Ang tanong ngayon, ito ba ay usapin ng human rights o usapin ng sovereignty? Sa mga susunod na buwan sa paglilitis sa ICC, mas malinaw nating makikita kung saan hahantong ang kasong ito.